Mga kababayan ko, huwag yung sasabihin ha. Sinabi ni BP Sara, scammer si Bongbong. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po. Ako si Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Belated happy birthday pala kay Miss Beth Pilapil Sueña mga kababayan ko. Ilang taon na ba si Ma'am Beth? Siguro matanda sa akin ng mga 3 years, mga ganun. Happy birthday, belated. Thank you pala dun sa nanood last Monday and Tuesday. Yung Monday, yung babae sa freezer, mga babae ko, aba, mayabang pa. May parto ko nun eh. Mukha atang talagang tama yung sinabi ko na narcissistic mga kababayan ko. Ibig sabihin siya yung parating tama. Ayun, mukhang may tama nga mga kababayan ko. Well, ang topic natin mga kababayan ko, yung unang intro ko na tinawag ni BP Sara, sige na nga, Presidente Marcos na scammer. Totoo naman eh. Pati tayo, nabudol, ibang mga tao dyan eh. Di ba, Eldong? Nabudol tayo, anak ng tinapay, oh. Ang daming pangako. At isa pa mga babae ko, bago ko ituloy yung kay BP Sara. Napakahina ng desisyon ni Pangulong Marcos. Yung nangyayari although may ceasefire kunyari, ewan ko kung totoong may ceasefire ha, yung against Israel at saka Iran, bakit hindi pauwiin or sunduin ng gobyerno natin yung mga natrap doon? Sasabihin ni Makoy na, ay bahala sila ron. Kung yung panahon ng ibang mga presidente, talagang susunduin yan by hook or by crook bakit yung mga government official natin, nandun kasi sa Israel or sa Israel nga, bakit nakauwi sila? Bawal sa airspace ng aeroplano sa Israel. Napakina ng conviction nito talagang weak talaga to. Kaya marami talagang na-disappoint. Kaya nanalo nga yung mga Duterte candidates although parang 60-40. Ayan. Kaya ewan ko. Tapos mag-iibo pa ng baha ng tubig. Magtag-ulan ng mga kababayan ko. Ayan na naman. Dito, malapit sa amin sa may Timog, sa may Quezon City. 30 minutes sa baha, at saka sa Espanya. Naku, hanggang binti ng mga kababayan ko. Ito mga kababayan ko, yung sinabi ni BP Sara. Totoo naman po na may political persecution. Political motivation, mga kababayan ko. Lahat ang mga pinagagawa ng administrasyon na to, lalo na yung lower house na yan. 125 million di umano'y nilustay, di umano ni BP Sara. Kung totoo man yan, for the sake of argument mga babayan ko, gusto ng taong bayan lahat imbestigahan. Kung napanood nyo yung dating kandidatong mayor na Maynila na si Sam Bersosa na nagpapasalamat siya kay kay Speaker Romualdez, 500 million na binigay na ayuda. Kung totoo man yan, asan yung accounting yan? Asan yung accountability? Totoo bang 500 million ang napunta sa mga taga-Maynila para ipaayuda sa kanila? Natalo yung Sam Bersosa, kawawa naman. Kinalaban mo kasi si Mayor, si Yorme, si Isko matindi yan Lahat mga kababayan ko, imbestigahan na yan. At umpisa na yung impeachment na yan. Ayoko i-dismiss yan. Gusto ko magkaroon gusto ng taong bayan magkaroon talaga ng hearing yan. Bagay, 11 sigurado na ro hindi pa sigurado. Pakinggan nyo yung sinabi ni BP Sara ha. Kayo na humusga. Si Madam President. Madam President. Madam BP pala. Ay, may katotohanan? No, ma'am, I've not received any requests for a sit down or any meeting with President Marcos. I have no ill feelings with him with regard to the political persecution that I am receiving. Huwag kang makipagbati dyan. Tinraidor ka na makipagbati ka pa. Tamang gawin mo, lumabang ka. Bloodbath ba? Yung sinabi mo, BP Sara. Tinan mo, kung hindi dahil sa'yo, di mananalo niloko mo rin kami, BP Sara, sorry. In-endorse mo yan. Naboto ko tuloy. Naboto namin lahat. 31 million.
Andyan na yan eh. Wag naman sana ang running mate mo si Amy Marcos. Marcos na naman, ano ba yan? From the administration, because that is part of the life of a politician. Oh, tama naman. I have problems with his performance as president. Well, I am happy that you have observed that behavior. Talaga nang problemado yan si Marcos eh. Yung sinasabi niya, ibang ginagawa niya. May pa-effect kayo na yung 20 pesos na bigas eh. Ilang lugar lang naman yun. Di ba? Pangbubudol yun eh. Dito sa amin sa palengke, walang 20 pesos eh. At saka yung 20 pesos na yun, pili lang. Yung mga talaga nasa laylayan daw. Bakit? Yung may mga kaya ba? Hindi ba nawawala ng pera yan? Yun, isang pambubutol pa yun. At saka yung tawag dito, yung floodway. Yung para maayos ang bahan natin dito sa Metro Manila o sa ibang lugar. Saan napunta yun? Sasabihin mo, hindi na magbabaha. Tapos, ang ekonomiya natin talagang umaangat na raw. Kamatis nga 100. Yung isang lemon nga 25 pesos na. Dati 10 piso lang yan. Tapos yung sweldo, hindi man nakakayang. Kasi nakakababayan ko, ang sweldo daw, medyo parang namatay na. Kasi ang hinihingi ng mga manggagawa, 200 pesos. Hindi naman kaya yan ng mga korporasyon, mga kumpanya. Babawiin lang sa atin yan. Babawiin lang nila. Ibigay nga yung increase. Babawiin din yan. Yung nabibili mong tinapay na 50 pesos, gagawin nila 80 pesos. Simple as that. Of the president, he gives conflicting statements truly. Tama. The very first day of his administration. Sinungaling. In fact, he has not followed through with any of his campaign promises. And that is an example of the conflict with regard to our president. And, budol in English is scam, no? We're not surprised. He has the hallmark of a scam. Naku, sakit nun. Ano po ang reason ba't kayo po naliligaw? Personal po ba or politics? Nakatatak na kay Marcos sa pagmubudol. 80% siguro. Talaga mambubudol yan din. Tinamaan ng. Ay, nako. At saka yung mga ano dyan sandali lang. Sige, ipagtanggol niyo yan si Marcos. Ako talaga yung nagsisisi, mga kababayan ko. Nakipag-away pa ako sa aking mga kamag-anak na ako'y si Marcos. Kung di dahil si BP nga, hindi ko boboto yan eh. Anak ng tinapay talaga. Medyo mapapahaba na to. Ano na lang, ito si Claire Castro. Hindi rin nagtatrabaho si BP Sara. For your information, mga babayan ko, total, hindi na cabinet member si BP Sara, di ba? Nag-resign siya sa DepEd. Talaga naman pinawersa niya eh. Ang BP po, ang presidente po, ang trabaho to implement laws to take care sa mga kababayan niya. Tayo, pag-iingatan niya tayo mga Filipino citizen, mga kababayan ko, si BBM ba pinag-ingatan si dating Pangulong Duterte? Hindi. Pinagkanuno, sinurrender, pinakidnap. Yan ang talagang budol, mga kababayan ko. Ang trabaho lang po ng BP, eto po simple lang, na maging incapacitated ang presidente or mamatay. Successor, sino? Sinong papalit? Ang BP siyempre, yun ang trabaho ng Vice President. Unless kung may cabinet position siya. Sa salitang kalye, reserbang gulong. In English, spare tire. Understood? Clear? Anti-clear? Bugado ka pa naman. Konti na lang.
ask me? Yes, the reason why I am here is because I want to bring to the international community and talk to the Filipino community here in Australia about O, yung mga loyalistang ano dyan, mga kamote at saka Ensaymada. Bakit punta sa ibang bansa si Bibi Sara? For your information, kinukubinta po siya ng Filipino community, mga kababayan ko. Sabihin nila, saan kumukuha ng pera yan? Wala bang sweldo si Bibi Sara? Wala bang naipon yan? Oh, kayo rin may kasalanan eh. Si Marcos rin may kasalanan eh. Kung hindi pinakidnap si Pangulong Duterte, hindi mapupuntahin si Bibi Sara eh. Depende nila kung talaga importante. Di ba? Minsan nanghihina ng mga utak ng mga Ensaymada vlogger eh. Kaya napupulaan kayo eh. Although, sige, position nyo yan. Yun ang thoughts nyo, yun ang ano nyo, karapatan yung ipagtanggol si Makoy, okay lang yun. Free speech nga, di ba? O ganun lang mga babayan ko. Sang-ayon ako kay Bibi Sara na scammer. Scammer. Budol si Pangulong Marcos. Sorry ha. Free speech to mga babayan ko. Yung mga pro-Marcos yan, yung nanonood ha, kilala ko kayo, kanya-kaya tayo ng opinion eh. Kanya-kaya tayo ng take kung anong nasa loob natin. Pasa ako, yung impeachment, bahala ng mga senador dyan. Paki-like lang and subscribe ha. Hit the bell notification ha. And then, shoutout dyan sa mga Miss Universe Beauty Queen dyan ha. Kilala niyo kung sino kayo, si Miss Aruba, yan. Si Miss Mexico, Miss Puerto Rico. Shoutout sa inyo. Sino ba yung shoutout dyan? Adrian, salamat sa iyo ha. At sino pa ba? O basta, mga taga-Asian country, Hong Kong, Macau, kumusta kayo dyan, mga taga-Middle East. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo. Bye!